Good morning guys. Ito, meron tayong bagong bike na gagamitin sa mga multi-day rides natin. At may nag-sponsor. Mamaya ko na sasabihin kung sinong nag-sponsor nitong bike na to. Siya yung Giant Revolt. Check natin para malaman nyo rin kung ano ang mga components na nakalagay dito sa bagong bike na to. Yan, naka full carbon frame, pati yung fork. Wrong wheel set nya hindi naman, so stock lahat yan guys. Naka GRX the brakes. Ayan. Nag-install na rin ako ng quad lock para sa ating phone. Ayan. Stock pa rin yung saddle na nakalagay. Cross cut na 700 by 38C. Stock yan at tubeless tire. So wala tayong pinapalitan kundi itong pedal. Naglagay na rin ako ng combination na flat at cleats na pedal na paborito natin gamitin sa mga rides. So nalikabukan na. Ilang buwan na rin to. Last January namin to kinuha sa Life Cycle dyan sa Makapagal Boulevard sa Pasay. So guys, yan yung ating Giant Revolt na gagamitin sa mga long rides na darating. At mamaya, kakabitan natin siya ng fender kasi nagtatag-ulan na. Install natin yan. Pero kailangan tanggalin yung mga gulong. Hindi natin may kakabit ng maganda kung hindi natin alisin yung mga tires na yan. So ayan, samahan nyo ako sa pagkakabit ng ating Revolt Fender. At siya nga pala, naka 48 32 pitch siya. Ano mo sabihin? 1136 10 speed GRX RD at naka GRX ano rin siya na FD size small. So yan, ganun lang kasimple si Giant Revolt. Kahit mukhang malayo na naman ang mararating ito. Start na tayo. Kailangan natin tanggalin yung wheel set nya para maayos yung pagkakalagay. Oops, kung mahulog, tika lang. Tanggalin natin yan. So yun na. At natanggal na yung rear tire. Ngayon pag-install, meron siyang option para sa mga small size na frame ng Revolt. Meron ditong hole para sa extra small, small, medium. Yung sa kabila, medium, large, large, and XL. So ito ang kailangan natin gamitin dito para sa kailangan natin tanggalin ito. Gamit lang tayo ng meeting. Medyo delikado pagtatanggal. Ingat sa mga gamit. Tanggal na yung dalawang side. Siya nga pala, itong fender na ito is made with plastic. Pero ang material niya, napakaganda.
kahit maluma, palagay ko hindi siya mukhang gusgusin. So matanggalin natin yung whole cover para talaga dyan sa small frame. Yun tayo, baka ma-loose thread. Dito sa taas, walang naka-provide na butas para may attach yun dyan. Ayan o. Ngayon, kailangan mong butasan yan. So, lahat ang magagawa ko din ganun para maayos lang ang pagkakalagay at mayroong konting problema dito. Kakaroon ng pagsayad, ano. So ngayon, mamarkahan natin yan. Kasama na rin itong butas dito na kailangan ilagay. Kailangan natin bumawas. Mag-cut lang kahit konti para lang maganda yung pagkaka-space niya or pagkaka-install. So from there, dito, mula dito, kakat tayo. Gagawa tayo ng magandang shape para lang maayos talaga. Hindi pwedeng basta-basta lang. So ayan, gagawa natin ng paraan. Cut natin. Hulog. Init pa naman. Yan, yung pwede naman sira itong ating ginagamit na gunting kasi nabili ko lang to sa IKEA. 20 pesos. Yan, so itong gagamitin natin na paraan para mabutasan lang to ng maayos. So malambot lang yung plastic niya, guys. Konting tiyaga lang para ma-install ng maayos. Ayan, meron na. Tingnan natin kung pasya na. Ayan na, guys. Nai-cut na natin ng maganda. So, nailagay na rin natin yung upper bolt nya. At nakalagay na yung lower bolt. Palitan natin ng stainless yan para hindi kakalawangin. Yun, ganda pagkakakat natin. Medyo sumobra pero okay na. Yun o. Oh, yan. Nakikabit na natin, guys, yung Giant Revolt Fender. At yan. Ang ginalabasan, ito ang gusto kong mangyari kasi pinanood ko yung sa YouTube kung paano installation nila ng Giant Revolt Fender. Medyo kakaiba eh, doon sa gusto kong mangyari. Itong dulan na to, itong end, umaabot hanggang dito, dyan sa part na yan. Kasi nga, ito namang front end na to, hanggang dito lang. Kaya pala ang hole ay isa lang. Sa yun lang hole na yun, oh. Yun lang nandito, para dito lang pala yun. So ang ginawa ko ganito, mas gusto ko itong nandito hanggang dulo. Pero mahaba naman siya eh. Kaya ito ang nangyari. Tinignan ko lang yung idea nila kung maganda para sa akin. Pero mas gusto ko itong ginawa ko. Yan. Kita nyo to. Nagbawas lang ako rito sa video natin kanina.
para lang huwag masyadong ma-stress itong FD natin. Pero okay na ngayon. Wala nang problema sa shifting at maginhawa ng tatakbo sa ulanan ang Giant Revolt natin. So guys, ayan. Tapos na yung installation natin ng ng Giant Revolt fender na nakadesign para talaga dito sa model na to. So yun, tapos na po at magkita-kita tayo sa mga susunod na rides. Baka magkita tayo na ito mga dala-dala ko. At syempre, kailangan natin ng i-test ride na ang bagong-bagong Giant Revolt. Na ang nag-sponsor nga pala ay si Ate Sally. Wala iba. Thank you, Ate Sally, sa Giant Revolt. Ayan.